Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nathanael said, "Can anything good come out of Nazareth?" Makita po natin doon na parang meron pa rin bumabother dito kay Nathanael. Hindi naman nagbabother. Ang nababother po siya doon sa pinanggalingan ni Jesus Christ. Sino nga ba yung mga nanggaling sa Nazareth? Kung papapag-aralan po natin, katulad po nung sinerge ko, bakit ba ito yung sinabi ni Nathanael? Ano nga bang meron sa Nazareth? Kasi nung time po ni Jesus Christ, kapag po nasa lugar ka ng Nazareth, ng Galilee, dun sa Nazareth, para po maliliit lang sila, yung ordinaryong tao lamang. So, parang, ito po yung nakikita niyang hindi magandang, hindi siya isang compliment sa isang tatawagin mong Mesaya na galing ka lang doon sa isang ganong uri ng lugar. Ayun nga po, ayun po yung yung senaryo natin, pero meron pong itinugon doon si Lord doon sa ito po yung naging tugon ni Jesus Christ kay Nathanael, kasi nakita niya nga po na hindi parang meron pong nagbabother kay Nathanael. Jesus wants Nathanael to know that in time, he will see that he himself, the Ladder, it is by means of Jesus Christ, Israel's Messiah, that there is access to heaven from earth. It is through Jesus Christ, God's only mediator, the man may enter into the relationship with God and find their way to heaven. It is as true our Lord is saying, "Don't look at the ground on which the ladder is placed. Look at the ladder. I am the ladder. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but me." So, dito po sa passage na yan, ito po yung pinakita ni Lord kay Nathanael. Kaya, yung sagot po ni Nathanael sa kanya, naniwala na siya na talaga yung Messiah. Dahil dun nga siya ipinakita ni Lord dun sa last, kung mababasa po natin yung mga verses sa huling part, pinakita po ni Lord doon yung sinabi niya, mas marami ka pang makikitang greater things kung magiging follower lang. So, yun po. Conclusion na ako. Jesus calls us first to believe in Him as Son of God, the Lamb who takes away the sin of the world. But He also calls us to follow Him, to be with Him, and to have fellowship with Him. Ito po yung nais ni Lord sa atin, na maging follower po tayo, maging disciple po tayo ni God. Jesus wants us to be His disciples, and also, kung disciple po tayo ni Lord, kailangan nag-prepare po tayo ng fruits. Saan po ba natin makukuha yung mga fruits natin? Unahin po natin katulad nung ginawa ng mga dun sa unang scene. Una niya inilapit yung kanyang kapatid. Pangalawa, nilapit niya naman po yung kanyang kaibigan. Sana ganun din po tayo sa buhay natin ngayon, na mag-isip po tayo ng mga malalapit sa atin na po pwede din po natin share ng gospel. Sabi nga po kung paano po tayo ganun ka-eager kapag meron po tayong magagandang nangyayari sa buhay natin na i-share natin kahit malayo sila nasa Pilipinas. Kung ano yung promotion, yung masasaya, lahat po, yung mga nangyayari sa ating masaya na i-share natin sa mga kapatid natin, why not hindi i-share din po natin yung gospel? Kasi ito daw po yung good news, pinakamagandang balita na yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Huwag po natin sarilinin, kundi i-share po natin to, lalo na po dun sa mga malalapit natin sa buhay. Ayun. So I believe that we are now His disciples. God bless po. Amen.
mga daldalita at daldalito. No? Ito po yung mga daldalito at daldalita. No? Ito yung siguro yung napakagandang ehemplo ng disciple. Balikan lang po natin, no? Sabi po doon sa kanina, si John po, siya yung nag-point out lang doon sa mga disciple. Pinoint out niya lang, sabi niya, here is the Lamb of God. Tandaan po natin, encounter with Jesus, pag tayo po ay na-encounter natin ng Panginoon, as we come to Him, as we get to know Him, mas lalo natin siya ma-appreciate. Amen? Kung papasinin po natin sa verse 35, ano pong sabi ni John? Here's the Lamb of God. Sa verse 38, sabi niya, Rabbi. Sa verse 40, Messiah na. Pagdating sa verse 49, Son of God, King of Israel. As we come to know Jesus more and more, tumataas po yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon. At tama nga, no? Ito yung pinakamagandang ehemplo ng pinag-aaralan nga namin sa discipleship, sa NLB. Nasa discipleship kami. Ito yung magandang example ng discipleship plus evangelism. No? Na i-chismis natin ang Panginoon. Sino mga chismosa ngayon? Chismosa. Diba? Dati tayo nag-chismis noon sa makamundong bagay ng mga kapitbahay natin, pinag-chismisan natin, or yung mga kapatiran natin. Pero ngayon, si Lord na i-chismis natin. Amen? Amen. Amen. Sino po ang gustong magdagdag ng puntos? Ibilang po ako ng 5. Pag wala nagtaas, magtuturo po ako. Isa. Tuturo. Tuturo eh. Parang mga nakayukula, tayo tingin sa akin. Hindi ko rin kayo titignan, sige. Si AJ nakatingin. Ako na, bro. Amen! Katapang-katakaw. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Sister Vanessa. Talagang, BFF daw. pwede na. Pwede na ulit next week. Next week ulit. Ayun nga, napakaganda po nung napag-aralan natin salita ng Panginoon kasi dito ay parang siya yung networking siya, di ba? Dahil yung sa disciples, talagang napakahalaga po talaga sa atin na maging disciples tayo ng Panginoon at hindi lang yun ay may spread din natin sa mga tao, gaya ng ginagawa nga ni sino ba yung may kapatid si Andrew, di ba? 4 kasi yung character dun sa disciples na yan. Una si Andrew, masasabi kong siya, champion. May nulat ako dito. Champion kasi naniniwala siya ng Panginoon ay tagapagligtas. Saka siya yung Lord of Master. Ganon, di ba? Talaga nakita natin. At champion din siya kasi siya yung nagdala kay Peter na Simon, tapos naging Peter para maniwala sa Panginoon. Kumbaga siya yung nag-evangelize. Tapos, makikita rin natin na si Andrew, 3 beses siyang minention dito sa gospel na to. At sa bawat pag-mention sa kanya ay nagdadala talaga siya ng tao para sa Panginoon. Kasi gusto niyang ipakita sa mga tao na sino yung champion sa buhay niya, yun ay ang Panginoon. At ang pangalawa naman ay makikita yung sa verse na yun sa 2 Corinthians chapter 5, 14 hanggang 15. Basahin. Sino pong nakaka? 2 Corinthians 5:14 hanggang 15 po. Ilaw crash, rosas. Ilaw crash. Apa. Basahin. Apa. 2 Corinthians 5:14 Hanggang 15. and 15. The love of Christ controls us because we have concluded this. One died for the sake of all, therefore all died. Verse 15. He died for the sake of all so that those who are alive should live not for themselves but for the one who died for them.
and was raised. Mm. Amen. Amen. Diba, napakaganda po nung yung inaano talaga ni Andrew na kung gaano talaga na ka-champion ang Panginoon sa kanyang buhay. Pangalawa naman si Peter, matatawag siyang courage ba? Tama ba yung pronunciation ko? Yun nga, kasi nakita ng Panginoon dito na napaka-boldness niya talaga. Tuwing magpipreach talaga siya, talagang napaka-boldness niya. Kumbaga talaga napaka-init na ganun, di ba? Pero nakikita rin natin dito na si Peter din yung nag-deny kay Lord Jesus ng 3 beses. Pero after nun is, di ba, nag-guilty si Peter, so bumalik siya sa pangingisda, pero dahil mahal siya ng Panginoon, binalikan siya talaga. Ibinalik siya kasi nakita ng Lord Jesus na kung gaano siya ka-boldness sa pag-preach ng salita niya. At meron pong verse na yung supporting doon sa John 15:4, tapos pakibasa na lang pag may time po. Tapos gaya po ni Peter na magiging courage din po tayo. Courageous. Kapag inaalam natin ang Panginoon sa buhay natin, yung Holy Spirit niya, yan nga po yung if you remain in me, yan, napakaganda po. At yun nga, si Andrew, champion, si Peter, Courageous. Pasensya na. At yung pangatlo naman ay, ilan ba sila? 4 sila, di ba? Si Philip. Kaya nang wala po, okay, Philip. Kay Nathaniel na lang po. Ito pala si Philip, isa po siyang cause, yung cause niya, yung dahilan ng pagsama niya sa Panginoon. Di ba sinabihan po siya ng Lord ng follow me? Di ba sumunod si Philip? Kasi pagsunod natin sa Panginoon, kailangan ay maging dahil po tayo para sa sarili natin, gagawin natin para sa kapwa natin. To follow Jesus must be faithful din po tayo. Tsaka yung ano ba yung cause sa buhay natin, yung ano ba yung pinapamuhay natin sa atin, na may papakita natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po. At uli po si Nathaniel, sa gaya ng sinabi ni Sister Vanessa, yung character, makikita rito na isa siyang straightforward, isa siyang honest, nakita ng Lord Jesus dito. Tsaka kaya nga nung nagtanong siya na meron bang mabuti doon sa Nazareth, kasi yung reputasyon po ng Nazareth hindi po maganda. So kaya na si Nathaniel na meron po bang mabuti. Tapos sinabi na nga ni hindi ba nagsabi na si Philip na meron, kung sumama ka na lang sa akin. So nakita sumama na nga si Nathaniel. Tapos nung nakita siya ni Lord Jesus, nakita niya na itong taong to ay mabuti. Kaya nagulat si Nathaniel, paano mo ako nakilala? So nakita natin dito na talagang ang Lord Jesus ay nakita niya yung heart ni Nathaniel na isa po siyang honest at isa siya pong straightforward. Yun lang po. Amen. So, sa buhay natin, may Andrew ng buhay natin, no? Yes. Yung nag-react sa atin, di ba? Tuloy nga, tama sabi ni Sister Lynn, si Andrew, niyayaan niya lang si Simon. At tignan niyo naman si Simon, di ba? Siya yung naging pinaka-leader ng disciple ng Panginoon. And we speak doon sa Acts, di ba? Isang beses na nagsalita siya, 3,000 yung na-save. Lalaki lang yun, hindi pa kasama yung mga babae. Amen? Sino ba po? Parang si Sister Beth gusto Amen! tingin sa akin. Andrew Andrew rings a bell. Too much better. Ayun, ano po, Ayun na nga. tunay po na nung si Lord na nag-aya na kung sino yung makakasama po niya sa pag-spread ng good news, hindi po siya nagkamali. Kasi kailangan po yung kung sino po yung magpapalagana po ng balita. Siya po yung ehemplo ng kung ano si Jesus Christ. Hindi po siya nakikita sa perfect na tao na kumpleto siya ng lahat ng kanyang pangangailangan. Di ba na ginawa pa rin sa Bible na example si Job na tinanggalan siya ng lahat.